Bigla na lang nga rin rito napatawa itong si Chi Tiangang sinasabi niya sa ating bida. Na kung nagbibiro ba raw ito na madaling talunin ang kanyang mga alagad at ito daw talaga ang pinakamalaking biro na narinig niya sa buong buhay niya. Kaya naman sa nakangiti ng ating bida ay sinabihan niya rin ito si Chi Tiangang na kung di raw ba ito naniniwala sa kanya. Naagad rin naman din itong sumagot si Chi Tiangang sa ating bida dahil sa ang gusto ba raw nito na maniwala siya sa mga sinasabi nito. Dagdag pa niya na ngayon raw ang Dingshenzong ay naging isang third-rate na sekta, anong kwalifikasyon ang mayroon ka para makumbinsi ako? At sinasabi niya nga rin dito sa ating bida harap-harapan na maaari ba raw nito ibigay na sa kanya ang Heaven Punishing Sword ng mas maaga. Dahil sa sinabi na iyon ni Chi Tiangang ay nagtataka rin naman rito ito si Jian nang marinig niya ang Heaven Punishing Sword. Pahayag naman rin ng ating bida sa sinabi nitong si Chi Tiangang. Ang Heaven Punishing Sword raw ay talagang mabuti ngunit ito ang sandata na gagamitin sa ikalawang yugto ng Luotian Conference kung tutuusin. Kaya natural na hindi ito magandang prestihiyo. Dagdag pa niya habang naglalabas ng apoy nito sa kanyang mga kamay gayunpaman raw ay hindi naman daw siya nagkukulang ng iba pang magagandang bagay. At sinabi niya din hanggat sapat ang profound energy na ibinigay nito ay malayang raw makokontrol ang rate ng daloy ng oras ng kahit maliit na mundo sa Zuanchen Pearl. Ang Emperor Grade Profound Treasure of Time ay maaaring ituring na isang bihirang kayamanan paano kung gamitin ito bilang lottery. Dahil sa mga mungkahi na iyon ng ating bida ay napapaisip naman nga rin ito si Chi Tiangang dahil ang Qingshenzong raw ay talagang mayroon pa ring Emperor na Grade Xuanbao. Ang paghahanap raw ng 700 taon na ang nakalilipas sa hindi inaasahang nabigo na agawin ang lahat ng mga kayamanan ng Qingshenzong. At wala rin naman din alinlangan itong sumagot si Chi Tiangang na pumapayag siya nito sa minumungkahi ng ating bida. Dagdag pa niya na turo-turo ito ang ating bida na kung ano naman raw na makipagpustahan ito sa kanya. Naagad rin naman din itong pumayag ito ang ating bida at sinabi niya kay Chi Tiangang na 3 tera lang. Dagdag pa niya na wala raw siyang pakialam na kung umaatake o nagtatanggol ang kanilang mga disciples. Basta't raw hindi siya matatalo pagkatapos ng 3 galaw ay iyon na daw itong Zuan Tianzo ano ba raw sa palagay nito. Nakinatuwa rin naman andin ito ni Chi Tiangang at sinabi niya dahil taos puso raw ng ating bida na gustong ibigay sa kanya itong imperial na kayamanan bakit hindi niya ito gagawin. Kaya naglalabas nga rin din ito si Chi Tiangang ng kanyang imperial grade na sandata at sinasabi niya rin na kung sapat na ba raw rin ito upang ipang lottery niya rin. Ngunit wala rin naman din rito ito pakialam ang ating bida sa nilalabas na sandata ni Chi Tiangang dahil sa marami daw siyang mga kayamanan at wala raw itong mga silbi sa kanya. Kaya naman ay sinabi niya na lang na kung matalo ito si Chi Tiangang ay lumuhad raw ito sa kanya at sa harap na naririto. At sabihin ng malakas na nagkamali siya na hindi niya dapat maliitin ang mga disciples ng Dingshenzong. Subalit di nga ito nagustuhan ng pananalita ng ating bida na kinagalit pa dito ni Chi Tiangang at nagpapalabas pa siya dito ng matinding pressure. At sinasabi sa ating bida na matalim ang tinginan na kung sigurado ba raw ito sa mga binibitiwan na mga salita nito. Ganun pa man ay sinagot rin naman agad ito ng ating bida na tila ng asar pa na kung ayaw ba raw nito na gawin. Dahil sa tapang ng loob nitong si Chi Tiangang ay wala nga rin itong alinlangan na pumayag na rin sa minumungkahi ng ating bida. Nakinatuwa rin naman ang ating bida dahil sa mabuti daw na kung ganon. Kaya sa pagsisimula nila ay agad-agad na nga rin din rito ito tumungtong ang Saintes sa entablado na kung saan sila maglalaban habang si Zir ay sinishare siya na galingan raw nito. At di rin naman nagtagal ay ipinakita rin naman agad ang makakalaban ng Saintes na ito nga ang disciples ni Chi Tiangang na si Song Xiao. Habang sinishare din naman siya ng kanyang kapwa disciples na galingan rin raw nito. Sabay na nga rin din sila naghahanda habang itong Saintes na ipinakilala nito ang kanyang sarili at sinabi niya nga rin dito na kung may maipapayo ba raw ito sa kanya bilang baguhan. Subalit imbis na sumagot ito ng maayos ay nagyayabang pa ito sa Saintes dahil sa di raw ito karapat-dapat na lumaban sa kanya. At walang alinlangan nga rin dito isinigaw ng ito na simulan na raw agad nila ang labanan. Kaya agad-agad nga rin naman din dito nagpakawala si Song Xiao ng matinding pressure sa lupa habang ibinaon nito ang kanyang mga paa.
Dahil sa lakas na pinakawalan nitong si Song Xiao ay pati nga ang ibang naglalaban sa arena ay bigla-bigla na lang nga rin napahinto at napapatanong sa kanilang mga sarili na kung lumindol ba raw. Habang naglalabas nga ito ng mainit na apoy itong si Song Xiao ay sinabihan niya nga rito itong Saintes na mamatay raw ito. At walang na nga rin dito sinayang pang oras ito si Song Xiao at tumalon nga ito sa taas habang daladala ang kanyang apoy na nagliliyab na papa-atake sa Saintes. Gaya rin ng naituro din ng ating bida sa Saintes ay unti-unti niya nga rin naman dito itinaas ang kanyang espada. At sabay slash gamit ang kanyang Sikam Sword. Kaya ng magbanggaan ng kanilang mga pag-atake ay nagdudulot nga ito ng isang malaking pagsabog sa itaas. At nang dahil sa pag-counter ng Saintes na atake na iyon ay nagpaparinig nga rin ito ang ating bida kay Chi Tiangang na kung iyon na ba raw ang pinakamalakas na atake ng mga taga Red Flame Valley. Kaya napapatanong na lang din ito si Chi Tiangang na paano daw ito imposible. Sa mga nanlilisik nga rito na mata ni Chi Tiangang puro galit na nga rito ang nasa kalooban nito. At gamit ang isang telepathy ay nagsabi nga ito sa kanyang disciples na bilasan na raw nitong patayin ang Saintes kahit common daw na ang pinagbabawal na teknik ay gamitin na raw nito. At nakuha naman din dito agad ni Song Xiao ang ibig sabihin ng kanyang master. Dahil sa gusto na talaga nilang tapusin itong Saintes ay hindi nga rin naman dito pa nagpipigil sa lakas ito si Song Xiao. At gamit muli ang kanyang mga paa ay itinadyak naman niya nga ito sa kinatatayuan niya. Habang ang nasa malayo na mga nakakakita ay nagtataka na lang ang mga ito na dahil sa ano raw nakakilakilabot na malalim na mga kapangyarihan ang nakikita nila. At rumaragasa na nga itong si Song Xiao patungo sa Saintes habang balot na balot nito ang kanyang buong katawan ng kanyang mapanirang apoy. Pati nga ang kanyang kapwa disciples ay natutuwa ang nga sila nito sa kanyang at napasabi sila na siguradong panalo na raw sila dito dahil sa nasa profound soul realm lang ang naman daw ang kalaban. Kahit pasabugan niya pa ang kanyang sarili ay hindi niya na mapigilan ang ganitong klaseng pag-atake. At napasambit nga rin sa itong si Chi Tiangang at nagyayabang sa ating bida na kung ano naman raw ang tingin nito sa ipinakita ng kanyang disciples. Ganun pa man ay sinabihan lang naman din siya ng ating bida ang iyong mga mata ay nasa iyong mga alagad lamang. Bakit hindi mo pansinin na kung ano ang nangyayari sa itaas? Nakinalingan naman rin dito ito ni Chi Tiangang. At nang makita niya talaga ito ng maayos ay nagulantang na lang nga ito dahil sa mga kidlat na bumabagsak. Pati nga rin mga ito ay napanganga na lang din sa mga kidlat sa kanilang itaas nila. At bumubulosok na nga rito ito si Song Xiao upang patayin itong Saintes gamit ang kanyang matinding pinakamalakas na atake. Ganun pa man rin ay di rin naman dito ito nagpapatalo ang Saintes habang unti-unti niya nga rin binubunot ang kanyang espada. At sa mga nanlilisik at umilo na mga mata ng Saintes nagpakawala nga rin din ito ng kanyang lakas. At nang magkasalubong ang mga napakalakas nilang mga atake, di naman nakayanan ni Song Xiao ang atake ng Saintes at tila nilalamon lang ang kanyang ipinagmamalaki niyang pinakamalakas nitong teknik. Na unti-unti rin na kinalalaho ng kanyang apoy na iiwan sa itaas habang nasa baba nito ang Saintes na kalmado parent. Dahil sa lakas ng atake ng Saintes ay tumilapon nga ito at nagdudulot ng isang malaking pagsabog. Kaya naman ay bawat manunood na nakakita ay napapasigaw na lang ang mga ito dahil sa ang nasa profound soul realm pa lang raw ito ngunit ganun na daw ito kalakas. At sa nakikita din rito ni Chi Tiangang ay naiinis nga ito at sinasabihan pa siya ng ating bida na ngayon raw ay may dalawang atake na. Subalit sumagot rin naman agad ito si Chi Tiangang na wag raw itong magmadali ang ating bida dahil sa may isa pa raw. Dagdag pa niya ang taya daw nila ay 3 pakulo dahil kung hindi matatalo si Song Xiao panalo siya. At sa nagmamayabang na si Song Xiao ay hirap na nga ito makatayo nito sa kanyang natatamong pinsala at napasabi na lang din sa kanyang sarili na imposible raw ito. Muli sa mga nakakakita ay di pa nga rin sila makapaniwala dahil sa di man lang raw nakayanan ni Song Xiao ang dalawang atake ng Saintes. Pahayag na din ng ating bida kay Chi Tiangang na malapitan na daw matapos ang pangatlong tricky gusto mo bang sumuko at aminin na lang ang iyong pagkatalo. Na di naman agad ito sinagot ni Chi Tiangang itong ang ating bida kundi ang isinagot niya lang ay ihanda raw ng ating bida ang iyong imperial na kayamanan dahil sigurado siyang. Ang kanyang Crimson Flame Valley technique ay hindi lamang raw malakas sa atake kundi mas malakas din ito sa depensa.
Dagdag pa niya habang nakatingin ito sa baba sumali sa sekta linangin ang kaluluwa ni Zuanzi na kababatang kapatid na si Zuan nakipagkumpetensya ka na. At sinasabi niya din yung kidlat raw na sumabog ng napakalakas kanina malamang naubos na niya lahat ang kanyang malalim na enerhiya. Naagad din naman siya nito sinabihan din ng ating bida na manood lang raw ito at maghintay. Habang nasa gitna sila sa arena ay sinabihan nga ito ng Saintes ito si Song Xiao na kung inaamin na ba raw nito ang kanyang pagkatalo. Pahayag nga rin ito ni Song Xiao at hirap na hirap sa kanyang pinsala na aminado raw siya na napakalakas ng Saintes ngunit. Pagkatapos ng lahat ikaw ay nasa profound soul realm peren gaano aming pang malalim na lakas ang mayroon ka pa ngayon. Dagdag pa niya hindi kita kayang talunin pero ayos lang ba raw na harangan nito ang kanyang tira. At sa kaisipan din naman ng Saintes na may mali raw rito alam niyang hindi niya ito matatalo ngunit mamamatay pa rin siya dito sa Tower Palm. Pahayag naman din ng Saintes posible kayang nakipagpustahan ang batang master sa isang tao. Dagdag pa ng Saintes kung gayon maaari ko lamang hilingin sa iyo na bumagsak ito. Nakinagalit naman dito ni Song Xiao dahil sa minamaliit daw talaga siya nito. Kaya gamit ang natitirang lakas nito ni Song Xiao pumorma na nga ito sa huling gagawin niya habang nakahawak nito ang kanyang dalawang kamay sa lupa. At nagkabitak-bitik nga ang lupa nito na habang naglalabas ng apoy. At bigla na lang nga rin dito nagsilabas ang mga makakapal sa pagharang at tumatawa pa ito si Song Xiao. Sabay sabi sa Saintes na gusto niyang makita kung paano raw ito makayanan ng Saintes dahil sa ngayon malapit na rin daw maubos ang enerhiya nito. Ganun pa man sa pagbabago nga ng aura nitong ginamit ng Saintes ay seryosong nagpakawala lang naman ulit ito ng isang slash. Kaya naman ang pinagmamalaki uli na teknik dito ni Song Xiao ay nahati na lang naman ito. At hindi lang iyon ay bumubulosok pa patungo sa kanyang ang isang atake ng Saintes. Nakinapang lalaki ng kanyang mata. Dahil sa pagkahati-hati ng pinagmamalaki ni Song Xiao na mga lupa ng kanyang panangharang ay natabunan na lang nga ito sa mismo niyang teknik. At nang papatalikod na itong Saintes ay bigla-bigla lang naman din itong tumatawa si Song Xiao. At nagsalita dahil sa wala naman lang daw siyang kahit isang maliit na natanggap na pinsala. Dagdag pa niya na tuwang-tuwa pa din dahil di rin raw basta-basta masira ng Saintes ang kanyang depensa ng ganun-ganun lang. Subalit di rin naman din ito pinansin pa ng Saintes kundi nilinggan niya lang naman ito. Kaya ang nagmamayabang na si Song Xiao ay bigla-bigla na lang nga rin itong damora ng dugo at tila nahahati pa ang katawan niya. At nasabi na rin naman din rito ng ating bida na panalo raw siya. At naninigas na lang nga din itong si Qi Tiangang sa mga nakikita nito dahil sa di pa rin ito makapaniwala sa mga nasaksihan niyang pangyayari. Nakinagalit naman rin dito ito ng mga disciples na nasa likuran nitong si Qi Tiangang. Dahil sino ba raw ito si Ye Kangsuan na magsalita sa kanila ng ganyan na umasta na parang isang boss. At nang mahimasmasan na nga din ito si Qi Tiangang ay tinanggap na rin niya naman nito ang kanyang pagkatalo. Subalit bigla-bigla niya rin naman din sinabi na kaya ano naman. Kaya itinuturo na nga ito ng ating bida na gaya ng kanilang napagkasundoan ay lumuhad raw ito sa maraming tao. Dagdag pa niya bilang isa sa 6 na marangal raw na sekta ang may-ari ng Red Flame Valley wala ka namang balak na labagin ang kontrata diba? Na sumabat rin naman din itong si Tao Yuyu dapat raw itong sundin dahil sa yun ang kanilang napagkasundoan. Ganun pa man ay naghayag rin naman din ito si Qi Tiangang at nasabi niya din mukhang noong nagpustahan daw sila ay hindi nila tinukoy ang oras ng pagpapatupad tama ba raw siya. Dagdag pa niya kaya raw ipatupad niya ito mamaya dahil hindi kaya ito maituturing na paglabag sa kontrata, tama ba? At sa kumpiyansa niya ay sinabi niya nga rin pagkatapos ng komperensya ng Luotian at makumpirma ang pagmamayari ng Zhu ipapatupad niya ang pusta sa huling pagmamayari ng Heavenly Execution Sword. At sinabi niya rin pero kung bago raw yun ay aksidente kang mamatay sayang naman kung isa sa 2 partido sa pusta ang mamatay automatiko nang mawawalan ng bisa ang pusta. Dahil sa sinasabi nga ni Qi Tiangang ay humahagikik nga sa tawa rito si Tao Yuyu at napasambit sa kanyang asawa na si Ye Kangsuan na akala raw niya mamamatay ito sa Luotian Conference. Nakinangiti rin naman din dito ni Ye Kangsuan dahil sa normal lang naman daw kasi ito dahil sa hindi niya naman kasi siya kilala nito.
Ngunit naghayag naman nga uli dito si Ye Kangsuan na tinuturo ito si Chi Tiangang na kailangan raw mon ang gawin ito ngayon. Pahayag din nga rito ni Chi Tiangang na may paggalang sa ating bida pagkatapos ay nais niya raw pasalamatan ang kanyang kapwa Daoist para sa kabutihang loob na ito. Subalit sa kanyang kaisipan sa sandaling lumabas raw ang Tianzu Sword ay gusto ba daw bang mabuhay nito ng ating bida? Gusto lang ba nitong umiral ang Gingshenzong niya kaya't katawa-tawa raw ito? Dahil sa napagkasunduan naman nila ay sa pangunguna ng Supreme Elder ay sinabi niya na nga rito ang susunod na kalahok na lumaban. Habang ang iba ring kalahok na kanyang-kanya nga rin sila rito nagpapakita ng paggalang bawat isa. Muli ay paalala nga rito ng Supreme Elder sa mga kalahok na susunod na ang laban ng quarterfinals ang huling round. At sunod-sunod na nga rito tinatawag ng Elder ang bawat lalaban na pumunta na raw sila sa entablado at isa nga rin dito si Zir na lalaban. Nakinabigla naman rin dito ni Zir dahil sa ang hindi niya inaasahan na siya na pala raw ang lalaban. Ganun pa man ay pinakalma naman din ng Saintes itong si Zir at sinabihan na wag raw itong mabahala at wag magpadala sa takot. Kaya naman ay lumakas rin naman din ang loob dito ni Zir na gagawin niya raw ito. At unti-unti na nga rin naman din itong naglalakad tungo sa entablado habang pinagmamasdan naman din ito ng Saintes na kung paano ito maglakad. At nang huminto ito sa kanyang paglalakad ay bigla-bigla rin naman din itong tumalon at nagpaikot-ikot sa eri ganun pa man ay muntik pa nga ito matambas sa paglapag niya. Pahayag naman din rito ni Yi Chenrong na natatawa sa pinaggagawa ni Zir. Dahil sa ang batang maliit raw na ito ay nasa profound soul realm na at hindi man lang niya magamit ng tama ang kanyang malalim na lakas. Gusto pa rin niyang raw manalo laban sa kanyang unang disciples. Kaya katawa-tawa daw talaga ito at wala na ba raw bang dalawang may kakayahang disipulo ang Qingzuan sect. At naghayag nga rin ito sa ating bida na may pagmamayabang na makipagpusta raw ito sa kanya ulit sa pagkakataong ito. Ganun pa man ay sinagot lang naman din ito agad ng ating bida na hindi raw ito karapat-dapat na makipagpustahan sa kanya. Nakinagalit naman din ni Yi Chenrong ng babaeng ito. Dahil din sa pangingialam ni Tao Yuyu ay nagsambit rin naman siya na hindi raw ito karapat-dapat sa kanyang asawa. At sinasabi niya din na hindi mo nga may kukumpara ang ganda nito sa babaeng Qin na yan diba? Nakinalingan rin naman din ni Yi Chenrong sa katabi niya na si Master Qin. Kaya naman sa sinasabing iyon ni Tao Yuyu ay sa hindi niya na talaga mapigilan ang galit at pangi-insulto nito sa kanya kaya halos di na nga maitsura ang pagmumukha nito. Nakinatuwa rin naman din rito ni Master Qin sa pahayag sa kanya na maganda raw ito. At napapaisip din siya na kilala rin pala siya daw nito ni Tao Yuyu at di na rin siya nagtataka dahil sa lahat naman daw ay kilalang kilala na rin siya sa mundo. Balik kay Zir habang napapaisip din ito sa kanyang sarili na kinakabahan raw siya nito dahil sa kahit daw kailan ay hindi pa raw siya lumalaban. At nang makatungtong nga rin rito ang kanyang kalaban ay mas lalo pa nga rito na pre-pressure si Zir. At siya naman si Wu Tao ang disciples ng Heihuan sect. Na agad rin naman din ito magpapikila ito si Zir sa kanyang harap na siya raw si Zir at mangyaring payuhan rin daw siya nito. Nagsalita rin naman itong si Wu Tao na napakagandang batang babae raw ni Zir pero anong silbi naman daw ng labanan na ito dahil sa alam raw naman siguro nito na sobrang delikado. At sinasabi niya nga rin na nakangiti sa karaw hindi madali para sa lahat ang magsanay kung ang pundasyon ay masira ang realm ay baka maaaring mawala. Dagdag pa niya palitan natin ng ibang paraan ng kompetisyon isang paraan na hindi nangangailangan ng mga pinsala. Bukod pa rito maaari rin itong pagbutihin ang realm nito. Sambit naman ni Zir na pwede palang ganito. Na agad rin naman din sinagot ito ni Wu Tao na syempre posible ito rin ang natatanging paraan ng kompetisyon ng kanyang Heihuan sect. Dagdag pa niya magsagawa tayo ng dobleng paglilinang at tingnan natin kung sino ang mas mapapabuti ng kanilang base ng paglilinang sa loob ng 3 patpat ng insenso at iyon ang kanilang batayan na kung sino ang mananalo. At sinasabi rin ni Wu Tao kay Zir na tama raw ito na isang dobleng paglilinang hindi lamang hindi ito nakakasakit ngunit napaka-komportable din daw nito. Ganun pa man ay sa kaisipan rin naman ni Wu Tao ay sigurado daw siya isa pa rin siyang batang babae na walang karanasan kaya madaling lokohin. Ngunit naghayag rin naman din itong si Zir na ang sabi raw ng kanyang sister Ling Yan hayaan niya daw gawin ang kanyang makakaya mula sa simula pa lang.
Subalit pinipilit nga rin ni Wu Tao na isahan itong si Zir. Sinabi niya din hindi ka pwedeng mag-isip ng ganyan, ang pangunahing layunin mo ay ang manalo hindi ba? Dagdag pa niya, pero ikaw ay nasa mababang yugto pa lamang ng Xuanhan, pero siya ay ganap na nasa isang mataas na realm na mas mataas kaysa sa iyo. At sinasabi niya din kay Zir sa kasong daw na ito, bukod sa dobleng paglilinang ay wala raw itong kahit anong pagkakataon na matalo siya nito. Kaya sinagot naman din agad siya nito ni Zir ang nagmamayabang na si Wu Tao na bakit naman raw nasabing ni Wu Tao na hindi niya ito matatalo. Dahil sa malinaw naman daw ay nanalo na siya nito. Nakinapagtataka naman rin dito ni Wu Tao na kung ano nga ba ang ibig sabihin nitong si Zir. Kaya nasabi niya na lang na dahil sa hindi raw naiintindihan nito ni Zir ay lalapit na lang daw siya nito at tuturuan niya ito ng personal. Ngunit nang hahakbang na sana ito si Wu Tao ay may biglang rin din dito may na-activate na isang formation. Kaya naman ay napapaluhod na lang ito sa lakas ng pressure na inilatag ni Zir sa pagkakataon ng pag-uusap nila. At napagtanto rin naman din ito ni Wu Tao na isa daw itong formation. Nadirin naman din ito itinanggi ni Zir na tama raw ito at inilatag niya raw ito sa simula pa lang at ang hinihintay niya na lang humakbang ito. At sinasabi nga rin ni Zir habang binibilang niya ang kanyang nailatag na mga formation dahil sa isipin niya raw mayroon siyang Suzaku Fire Formation, Xuanwu Heavy Formation, Azure Dragon Force Formation. Mayroong 13 porma sayon sa kabuuan. Pero wala ka man lang napansin kahit isa at pumasok ka na lang basta-basta. Kaya naman ay natutuwa na lang din itong si Zir at napasabi din sa kanyang master dahil ang sabi raw ng kanyang master. Kung hindi mahanap ng isang tao ang formation niya ay ang taong ito daw ay hindi siya kayang talunin o ang kanyang lakas ay higit pa sa kanya. Kaya naman ay sa desperadong makawala ni Wu Tao ay nagpupumilit nga ito na makawala, subalit sa lakas ng pressure ay hindi nga ito makatayo-tayo. Dahil hindi na rin ito pahahayaan ni Zir makatakas pa itong si Wu Tao, ginamitan niya na nga rin ito ng kanyang pamamaraan. Na ginabagso ng napakalakas na mga enerhiya sa formation na ginawa nito ni Zir. Kaya naman ay nagsilabasan nga rito ang lahat ng mga soul na i-cultivate ni Zir habang nakapalibot ito kay Wu Tao. At saka na rin pumasok itong si Zir sa ginawa niyang formation. At sa pagtaas rin ng mga kamay ni Zir upang gumawa ito ng pag-atake ay sa likuran naman niya nito naglalabas nga ang soul nito ng mga matinding pressure na kahit anong oras ay kaya nitong lamonin agad dito si Wu Tao. At sa pamamagitan rin ng mga salita ni Zir na sumugod raw ang mga ito, ay nag-uunahan nga ang mga itong sagpangin itong si Wu Tao na hirap pa din makatayo nito sa kanyang kalagayan. Kaya nanlalaki na lang ang kanyang mga mata ng pagsugod na siya kanyang ang mga dambuhalang mga soul ni Zir. Kaya naman ang kahinatnan ay ang napakalakas na lang na pagsabog sa gitna ng entablado. Naghayag nga rin din itong Saintess kay Zir na pwede na raw itong bumaba. Nakinatuwa rin naman din dito ito ni Zir at tinanong niya din itong Saintess na kung tapos na ba raw siya na makipaglaban. At nasabi niya rin pero bakit raw na iba ito sa inaakala niya dahil hindi niya pa raw siya nakapagsimula. Ganun pa man ay sinabihan rin naman din siya ng Saintess na ang iyong kalaban raw sa Wu Tao ay tapos na at natalo mo na ito. Na agad rin naman bumaba itong si Zir. Habang naglalakad ang mga ito papunta sa kanilang master ay naghiyawan nga rito ang mga manunood dahil sa natalo lang raw si Wu Tao ng napakabilis. Kaya napapatanong na lang ang mga ito na kung ilang taon na daw ba itong si Zir dahil nasa early stage lang naman daw ito at bakit ang lakas naman raw ng bata na iyan. Inis nga rito ni Shenrong ay nanggagalaiti nga ito sa galit dahil sa imposible daw talaga na mangyari raw ito. At napasambit din siya na kung paano daw na namatay lang ng ganon kadali ito si Wu Tao. Pati nga ang mga disciples niya sa kanyang likod ay nagtataka nga ang mga ito dahil sa di pa nga raw nagsisimula ang labanan at baka raw isa daw itong illusion. Pati nga rin itong si Jian Chen ay di niya nga rin maiwasan tumayo at napasabi tingnan raw nilang mabuti kung anong klaseng pangangatawan meron ang babaeng yan. Dahil ang banal na katawan ng 4 na espiritu na bihira lang sa 1,000 taon ay may 4 na misteryosong kaluluwa. At naging seryoso din siyang napasabi muli at ang 4 raw na mahiwagang kaluluwang ito ay ang 4 na dakilang mga hayop din. Dagdag pa niya ang masasabi lang daw niya dito ay isa ito sa karapat-dapat na maging mangunguna sa mundo.
At sinabi din niya na kung ang mahiwagang kaluluwa raw ay pumili ng mga hayop kailangan nito ng 100 pusa ng dugo ng hayop. At nasabi niya nga rin sa ating bida na ang Qingzuan sect nyo raw ay aktwal na nakakapag-produce ng 100 pusa ng dugo ng hayop para sa bawat isa sa 4 na dakilang hayop kamangha-mangha ang mga ganitong background. Tugon rin naman din ng ating bida na parang masyado naman raw siya nitong binobola. Kaya naman nang marinig nga nila ang pahayag na yun ni Jian Chen ay mga nagulantang na lang nga ang mga ito dahil sa kung kailan pa ba raw nagkakaroon ng ganitong sistema ang Qingzuan sect. Na may banal na katawan ng 4 na kaluluwa at marami rin daw itong dugo ng hayop kaya naman daw ay imposible raw talaga ito. Gayunpaman din ay napapaisip nga rin itong si Yi Chenrong. Na ang 2 disciples raw ng henerasyon ng taga-Qingzuan sect ay medyo magagaling. Dagdag pa niya na kung ito daw ay linangin sa isang hurno at maaaring gamitin ng iba't ibang mga sect ay naniniwala raw siya na hindi ito tatanggihan ng lahat ng mga sect. At sa kalagitnaan rin naman ng mga kanilang pagtataka ay agad rin naman din dito nagsaad itong Supreme Elder na ang laban raw para sa quarterfinals ay natapos na dito. At sinabi rin ng Elder sa kanila na susunod, ang lahat ay may oras ng pahinga para sa isang stick ng insenso. At pagkatapos ay inihayag rin niya ang mga nangungunang manlalaro. At sa mga komento rin naman ng mga disciples na ito ay nabanggit nga nila na hindi raw ordinaryong mga disciples ang mga taga-Qingshenzang sa pagkakataong raw na ito. Nasinang-ayonan rin naman siya nito ng kanyang kasamahan na tama daw ito. At nasabi rin nila ang isa raw ay pinatay si Song Xiao sa 3 tira sa ilang segundo lang at ang isa naman ay pinatay si Wu Tao sa 1 tira sa ilang segundo. Pahayag nga naman rin dito ni Zhang Huang dahil sa pagkakataon ito ay may mali daw sa Qingzuan sect sa ganitong klaseng disipulo paano sila nang ahas na ilantad ang mga bagay-bagay na ito. Dagdag pa niya kung talagang hindi raw ba mga natatakot ang mga ito na mangyayari ulit ang nangyari 700 taon na ang nakalipas. At nasabi niya rin na hindi raw ito tama hindi lang mga disciple sa pagkakataong ito isinilang si Zhu Tianjian nagsama-sama pa ang 6 na pangunahing sekta malakas pa rin ang Qingzuan sect. Bukod pa rito, ang balita tungkol sa Zhu Tianjian ay nagdulot ng pagkatakot sa buong Kangzhou. At habang napalingon ito sa kanyang likuran ay naghayag nga siya muli. Na gayunpaman daw tanging ang 6 na pangunahing sekta lamang ang dumating upang lumahok sa komperensya na ito. At gamit ang isang telepathy ay nagsaad nga rin naman siya dito kay Nia Jiuyu na kung wala ba raw bang nakitang itong mali. Na sinagot din naman siya ni Nia Jiuyu na nandito raw ang lahat ng 6 na pangunahing sekta. At nandito ang lahat ng pinakamalakas na may makapangyarihan sa pakipaglaban sa Kangzhou paano tayo masisira ng isang tao lang. Natinugunan din naman agad ito ni Zhang Huang na tama raw ito si Nia Jiuyu na nandito nga lahat ng magagaling sa pakipaglaban. Samantala sa kabilang banda habang nakarating na nga rito itong misteryosong tao na sa Qingzuan sect. At napapasabi rin naman din ito sa kanyang sarili na ang Heaven Punishing Sword na nakatago sa halos 1,000 taon ay sa wakas raw ay nakuha niya na. Gayunpaman kailangan mo mon ang bantayan ang Qingzuan sect ng 1 beses bago daw ito magamit. At nasabi niya din at ngayon raw sa pagkakataong ito nandito lahat ang 6 major sect kaya lutisin daw nila ito ng sama-sama. Dagdag pa niya sa huli iwanan ang reputasyon sa Qingzuan sect at hayaan itong maging lugar ng pampublikong kritisismo. Upang maiwasan niya ang mga mata ng mga tao at makagawa siya ng bagay-bagay. At gamit ang kanyang aura ay may nabubuo nga rito sa mga kamay niya na tila isang maskarang. At nang matapos niyang magawa ito ay napasabi din naman siya sa kanyang sarili dahil ito raw ang orihinal na isang backup na paraan upang sakupin niya ang Heaven Punishing Sword. Dagdag pa niya ngunit ngayon dahil nasa kamay niya na raw ang Heaven Punishing Sword magandang gamitin daw ito bilang backup na paraan na ito ngayon. Sabay na nga rin niyang itong idinikit sa kanyang pagmumukha. At ang maskarang ngang ito ay ito pala ang mukha ni Ye Kangzuan at sabay din niyang sinabi na sa ngayon raw ang ancestors nila ay bumalik na. At bigla na lang nga rin rito bumitak ang kanyang inaapakan na lupa dahil nga sa puwersa nito.
At sabay nga rin din siya nitong tumalon pataas sa bilis ng galaw niya ay halos di na nga masilayan pa dito ang kanyang amahi. Dahil din sa lakas ng ating bida na makiramdam ay nasabi rin naman niya dito na sa wakas raw ay nandito na rin ito. At balik sa elder nagsaad nga siya nito na tapos na raw ang oras sa pagpapahinga sisimulan na daw nila ang kompetisyon para sa nangungunang apat. Pahayag nga uli rito ng elder pareho pa din ang mga patakaran sa loob ng 3 stick ng insenso. Pipiliin ang mananalo at kung walang score magiging tabla ang laban. Ngayon ang unang round ng labanan para sa nangungunang apat. Ay ito nga si Zir at ang kalaban niya na si Zhang Yang at si Wan Shouzang kaya ay umakyat na raw ang mga ito sa entablado. Na kinatuwa naman din ng mga disciples na ito dahil sa ito raw ay kawili-wili. At ito rin daw ang inaabangan nilang tunggalian na maglaban ang disciples ng Qingzuan sect at ang Holy Son of Myriad Beast sect. Pahayag naman din dito ni Zhang Huang na tandaan niya raw ito kung wala na itong lakas aminin na lang nito ang kanyang pagkatalo at wag nang pilitin pang lumaban. At sinabi niya din ang kanya raw Myriad Beast sect ay ang last major sects ang panalo o pagkatalo ay walang malaking pagkakaiba ito sa kanya. Na tinugunan din naman agad ito ni Zhang Yang na habang tumalon ito na naintindihan niya raw. At sabay na nga rin din ito lumapag itong si Zhang Yang sa entablado habang si Zir naman ay nagtatanong pa ito sa Saintes na kung pwede na rin ba raw siyang umakyat. At agad rin naman din ito tumungo ito. At nang magharap-harap nga itong dalawa ay nagbibigay galang nga ang mga ito bilang race pito bawat sarili nila. Pagkatapos magbatian sa isa't isa ay agad-agad rin naman sila nagsihanda. Sabay nga rin din nauna itong si Zir na bumuo ng kanyang formation. At sa di rin nagpapatalo itong si Zhang Yang gamit ang kanyang pamamaraan din na pagsigaw niya nga sinabi na lumabas raw ang mga ito. Kaya naman ay may bigla na lang nga may lumalabas dito na isang dambuhalang Beast King na kung tawagin ito ni Zhang Yang. Subalit hindi lang naman din ito nag-iisa dahil sa may lumalabas pa nga rito na tila nagbubukas ito si Zhang Yang na napakadamig portal. At nang tumanbad nga ito sa harap ni Zir ay sobrang laki ng mga ito habang naglalabas ng kanya-kanyang pressure. Gayong paman ay di naman din ito ikinababahala ni Zir bagkus ay napasabi pa siya nito na kung ito na ba raw ang mga halimaw dahil sa sobrang kakaiba daw ng mga ito. At sa makapangyarihan na kautusan ni Zhang Yang ay ipinag-uutos niya nga rito na umatake na raw ang mga ito. Kaya naman sa pamamagitan ng kautusan na iyon ni Zhang Yang ay nag-uunahan nga ang ito para lang matalo itong si Zir habang papalapit na nga ang mga ito kay Zir. Ay agad rin naman din nagbanggit itong si Zir ng kanyang pamamaraan na kung tawagin niyang Storms, Fire, Ice, and Thunder, Rise. At nang mabanggit niya ang mga salitang iyon ay sumiklab nga rito ang nag-umapa na mga enerhiya, kasabay ring pinag-aatake ang mga dambuhalang mga beasts rito ni Zhang Yang. At sa nakatayo na si Zhang Yang tahimik naman din ito habang dumadaan sa kanya ang mga usok. At nang masilayan rin niya naman ito dahil sa pagkawala ng mga usok ay tumanbad nga sa harap niya ang mga putol-putol na mga katawan. Sambit din ng mga ito na hindi raw ito maaari. At nang tuluyan na talaga nilang makita ito ay napapasabi na lang ang mga nakakita na kahit isa man lang raw na halimaw ay hindi nakaligtas. Ang lakas naman daw ng formation na iyon. Dahil sa pagkaubos ng mga halimaw ni Zhang Yang ay nanglolimo nga ito dahil sa alam naman daw niyang matatalo siya nito. Subalit ang di niya inaasahan ang matatalo talaga siya ng husto. Pahayag niya nga sa kanyang sarili na isip niya raw sa una dahil sa dami ng kanyang halimaw na ito. Ay akala niya wala sa mga nakababatang henerasyon ang makakatalo pa sa kanya. Ngunit hindi niya man lang maabot ang 3 talampakan mula sa iyo. At nang makatayo si Zhang Yang ay naghayag nga ito kay Zir na pagtanggap ng kanyang pagkatalo. Ganun pa man ay nagsaad nga ito si Zir na kung tapos na ba raw ang laban dahil sa nagwa-warm up pa lang siya. Nakinabigla rin naman dito ni Zhang Yang dahil sa warm up na iyon ay naubos nga lahat ng mga beasts niya. Kaya naman nang tumalikod nga ito si Zhang Yang at nagtataka nga ito si Zir na kung may nasabi ba raw siyang mali. Dahil dito ang nasabi na lang din naman ni Zhang Yang kay Zir ay talaga raw malakas ito at di niya kaya makipagsabayan sa mga katulad mo. Ganun pa man ay bigla-bigla na lang nga rin din tumatawa itong si Tao Yuyu na kinalingan rin naman nila Zhang Huang at ni Jiuyu. Pahayag nga rito ni Tao Yuyu habang pinapatigil ito ng ating bida ang dahil ang mga young master raw ng One Show sect ay labis na umaasa sa mga panlabas na puwersa. Ang lakas ng laban ay halos normal lang pagkatapos ng lahat ito ay mga baluktot na paraan lamang.
Kaya naman nang marinig ito ni Zhang Huang ay nagpintig nga ang tinga niya nito at pinapaulit kay Tao Yuyu ang pinagsasabi nito. Pahayag rin naman ng ating bida na kung may nasabi ba raw silang mali. At dahil niya nagustuhan ang mga tabas ng pananalita ng ating bida ay ikinagalit nga ito ni Zhang Huang sa dahilan maglabas ito ng kanyang aura. At nang makita rin naman rito ni Jian Chen ang tunay na lakas ni Zhang Huang ay nasabi rin niya na sa hindi inaasahan nakapasok din pala siya sa Venerable Realm. At nang kumalma ito si Zhang Huang ay sinabihan niya nga rito ito si Ye Kangsuan na kung nasisiraan na ba raw ng ulo ito. Gayunpaman ay hinamon rin naman siya nito ng ating bida na kung ano ba raw ang gusto nito o dumiretso na sila sa digmaan. Dagdag pa niya nagkataon lang na ang mga disciples ng iyong Myriad Beast Sect ay eliminated na ngayon. At sinabihan nga rin siya ni Ye Kangsuan paano kung samantalahin mo ang pagkakataong ito para lumaban para patunayan ang iyong lakas. Gayunpaman ay pumagitna naman din rito itong si Ye Jiuyu at sinabihan itong si Zhang Huang na wag raw itong magpadalos-dalos. Gamit ang telepathy ay sinabihan niya nga uli rito ito si Zhang Huang na huminahon ito dahil sa may mali raw talaga rito. At mas mahusay raw na maging maingat sila maghintay hanggang sa kusang nilang ilabas ang Tianzu Sword at saka natin pag-usapan ito. Naagad rin naman naunawaan ni Zhang Huang ang mismong ipaabot ni Ye Jiuyu sa kanya at nasabi niya din na sa ngayon ay titiisin niya ang pangbabastos nito sa kanya. At nang papatalikod ito si Zhang Huang ay naghabilan pa ito sa ating bida dahil sa oras raw na lumitaw ang Heaven Punishing Sword ay ihanda daw nito ang sarili niya. Subalit sinagot rin naman siya ng ating bida na balak rin niya raw makita ang lakas ng lahat ng pangunahing anim na sekta. Pero ngayon daw at parang hindi na kasing husay ito sa mga susunod na henerasyon. At bigla-bigla na lang nga rin itong sumigaw ito ang ating bida sa lahat at sinabi niya kung ganoon magpalat raw sila ng ibang paraan sa labanan. Kayong lahat na natitirang disipulo sabay-sabay na kayo. Dahil sa sinabi na iyon ng ating bida na magsabay-sabay na raw ang mga ito lumaban. Ay naghiyawan nga rito ang mga tao sa arena dahil sa tuwa. Pahayag din naman din rito ng ating bida may gusto lang raw siyang mapatunayan. At sinasabi niya din ng Qingzuan sect ang numero 1 sa Kangzhou kayong mga anim na pangunahing sekta dapat kayong tumabi. Napasambit rin naman din itong dalawa dahil sa ito raw ay kawili-wili. Kaya napapaisip na rin nga itong dalawa na kung ito ba daw ang tunay na layunin ng Qingzuan sect. Naagad din naman nagsaad ito si Jian Chen sa Supreme Elder na oras na raw para simulan nila ito. Saad rin naman din dito ng Supreme Elder na kung ang ibig sabihin ba raw ng ating bida na yung ibabang kalahok ay sabay-sabay na sa entablado. At ang Saintes lang at si Zir ang lalaban. Kaya naman ay nang aakyat na sana itong Saintes at si Zir ay nagsaad din naman ito ang ating bida. Sa tingin niya daw medyo masyadong bullying na raw na kung hayaan silang dalawa na magsabay lumaban. Kaya sinabi nga uli ng ating bida na sapat na raw si Zer mag-isa, ay pinapabalik niya nga ang Saintes. Naagad rin naman rito na intindihan ng Saintes at sinabi niya din na masusunod ito Master. At tugon rin naman dito ng Saintes kay Zir na wag raw itong magpabaya. Dahil sa gusto lang raw ng Master na makita ang tunay nitong kakayahan. Na tinugunan rin naman din ito ni Zir na gagalingan niya raw ito. Kaya naman din ay natutuwa na lang nga rin din dito ito si Jian Chen dahil sa isa laban sa lahat, ito daw ay kawili-wili. Naagad rin naman din ito tumungo si Zir sa entablado na wala man lang pangamba kahit isa laban sa marami. At nang makalapag ito si Zir sa entablado ay ang makakalaban niya rito ay sila, Yu Ming, isa rin si Qian, Hua Wuchang, at ang nasa gilid na nakatalukbong. Pahayag nga ng elder bago sila maglaban walang oras walang huling hudyat patuloy lang kayong lumalaban, hanggang sa may isang panig na umamin ng pagkatalo, o mamatay, o mawalan ng kakayahang lumaban. Kaya sabay na rin naghudyat itong Supreme Elder na simulan na raw nila ang laban. Pahayag naman rin ni Zir na may paggalang sa kanila ay mangyaring bigyan rin raw siya nito ng mga payo. Subalit di rin naman nila sinagot ito kundi ang pinag-uusapan lang nila ang kanilang mga plano na kung paano nila ito talunin si Zir. Kaya naman sa mga kumpiyansa ng apat ay sabig na sabig nga rito itong si Qian lumaban. At sabay na nga rin dito itong sumugod nang napakabilis itong si Dian Yuming. Dahil sa di rin nagpapatalo si Qian agad-agad rin naman din ito tumalon na kinawasak pa ng lupa.
At gamit din ng kanyang espadang dala ng taong ito ay sabay nga rin sinugitan nito ang kanyang mga kamay. Dahil sa dugo na yun ipinatak niya sa lupa ay unti-unti nga din ito natutunaw ang kanyang katawan. Hanggang sa matuno na talaga ito ng lubusan na yumusok-usok pa. At habang papalapit nga itong tatlo ay talagang masasabi mo talaga na gusto na talaga nila agad tapusin ang labanan. Subalit sa kalagitnaan din naman dito na paghahanda ni Zir ay sa likuran din niya naman ay unti-unti nga rin rito nakakalapit sa kanyang ang gumagamit ng kakaibang teknik. At nang makakuha itong magandang pagkakataon ay bigla-bigla na lang nga itong umaatake sa likuran ni Zir. Gayong paman sa bilis rin naman dito ni Zir ay agad rin naman niya ito naiwasan. Subalit sa pag-iwas rin naman na iyon ni Zir ay agad rin naman din dito ito sinundan ni Qian ng napakabilis rin na pag-atake. Nakinawasak ng lupa dahil sa lakas ng atake na iyon. Buti na lang nga rin ay agad rin naman din nakaiwas uli ito si Zir na patalon pa atras. At dahil sa pagkakataon na iyon agad rin naman dito nakapag-cast si Zir ng kanyang formation, sabay nga rin niyang itong pinakawalan sa lupa kaya naman ay nabubuo na lang rin dito ang isang formation sa kinalalagyan niya. Kaya nang maramdaman nila Qian ito at Hua Wuchang ay mga nagtataka na lang sila na kung ano ba raw ang formation na ito. Dahil sa alam nilang mapanganib ang ginamit dito ni Zir na formation, ay nag-uunahan nga ang mga ito nagsilabos upang makalayo lang sila sa sakop na binuong formation ni Zir. Gayong paman ay sa lakas ng tinutungtungan nilang formation ay hinatak naman ang mga ito pababa, kaya naman ay napapatanong na lang din ito si Hua Wuchang na kung anong klase ba raw ito na formation. Habang sa labas naman na makikita ay sumisimbolo nga ang mga iba't ibang formation na tila ay kaya talaga rito ni Zir na durugan sila ng walang kahirap-hirap. Sa nanggagalaiting galit ni Dian Yuming ay nagsaad nga siya sa lahat na manatili sa ere. Alamin ang kasalukuyang oryentasyon ng espasyo, huwag saktan ang sarili ninyong mga halimaw sa mga kritikal na sandali. Gayong paman ay nagsaad rin naman din ito si Zir sa kanila na natutuwa pa, alisin mo ang lampara babae manatili sa hangin. Dagdag pa ni Zir na wag raw ang mga itong manatili sa hangin dahil sa nakakapagod kasi lumipad. Natinugunan rin din ito ni Dian Yuming na huwag manatili sa hangin niloloko mo ba ako? Sambit rin naman ni Zir na tila naiinis pa na kung ayaw mong maniwala kalimutan mo na. Kaya naman ay napapaisip na lang din ito si Dian Yuming na ano ba raw ang tinatago pa na mga kakayahan ng batang ito. Dahil sa kung matalo lang raw sila ay sobrang nakakahiya daw ito sa kanila. Dahil sa ayaw talaga nilang matalo basta-basta lang ay nagsabay-sabay na naman nga ang mga ito nagsisugod. Ganun pa man imbis mabahala ito si Zir ay nangitian niya lang naman ito na tila ba ng osar pa. Dahil sa ngiti na iyon ni Zir ay mas lalo nga rito ikinagalit nila Hua Wuchang at Dian Yuming. At sabay rin din naman nagcast uli dito si Zir ng kanyang panibagong formation, kaya nang maramdaman nila ito ay nagsihinto nga dito sila sa eri. At napapasabi rin si Dian Yuming na masama raw ito. Sa lakas ng formation ni Zir ay talagang hirap na hirap nga silang apat dito habang pinaglalaroan lang sila. At gamit ang mga kakaibang teknik na formation ni Zir ay bigla rin niya naman din ito binago at binanggit ang salitang, reverse. Nakinahinto naman nila rito pababa at wala na lang nga mga nasabi sila dahil sa di na talaga alam nila kung ano pa ang mangyayari sa susunod. Gamit uli ang mga kakaibang sign ni Zir ay bigla-bigla na lang nga niyang hinatak ang apat pataas. At pinaikot-ikot ni Zir sila sa eri habang tuwang-tuwa sa kanyang pinaggagawa at binanggit ng paulit-ulit ang salitang reverse. Kaya naman ay walang awa nga rito nagpaikot-ikot itong apat ng napakabilis at di na nga rin maitsura pa ang mga pagmumukha nila. At nang matapos ito si Zir sa kanyang katuwaan ay agad niya din naman ipinitik ang kanyang kamay, sa dahilan din huminto ang apat sa pagkaikot-ikot nila. Subalit ay bumubulosok naman din ang kanilang mga katawan pababa. Sa dahilan din naman yumanig nga rito ang entablado sa lakas ng pagsabog na kinabagsakan ng apat. Dahil sa ginawa ni Zir na iyon ay bahagyaman din naman sila namangha ang mga disciples na ito dahil sa ito raw ay hindi kapanipaniwala. At nasabi rin nila na ang formation method na ito ay talagang mayroon pa palang ganitong uri daw na pamana ang taga Qingzuan sect. At sa kalagayan rin naman dito ni Qian sobrang nasaktan nga ito at napapaisip sa kanyang sarili dahil sa imposible raw ito na mangyari, dahil sa ang Qingzuan sect ay isang third-rate lang naman daw na sekta. Ganun rin naman dito ang naramdaman ni Dian Yuming.
Sa tuwang-tuwa na si Zir na parang wala lang sa kanya ang mga nangyayari ay niningitian niya pa ang mga ito. Kaya naman ay agad-agad na rin dito ito sinabi ng Supreme Elder sa lahat na ang nanalo ay taga Qingzuan sect na ang batang si Zir. Sambit naman uli ng mga disciples na ito dahil sa ang anim na pangunahing sekta ay nagtipon para sa isang laban sa pagrarango, at ito pala ang ikauna ng Qingzuan sect. At sinabi rin nila na sobrang hirap raw tanggapin ito. Hindi ba, dahil sa posible kaya na matagal na niyang itinatago ang kanyang kahusayan. Habang si Jian Chen naman ay hindi niya nga rin maiwasan mamangha at napapatanong na lang din, dahil sa ang Heaven and Earth Reverse daw ay talagang napakagandang formation. Dagdag pa niya talagang henyo ang Qingzuan sect kung hindi siya isinilang sa loob ng daan-daang taon, magiging isang malaking sorpresa siya pagkapanganak niya. At sinabi nga uli rito ni Jian Chen wala raw siyang pakialam kung anong gagawin ninyong taga Qingzuan sect, kung gusto ninyong maging isa sa anim na dakilang sekta ulit o gusto ninyong wasakin sila. Pero kahit man lang daw ay dapat nyo na ipakita ang Heaven Punishing Sword hindi ba? Naagad din naman siyang sinagot ng ating bida na nakangiti huwag raw itong mag-alala dahil sa may isang tao pa daw na wala rito. Na kinapagtataka ni Jian Chen dahil sino pa ba raw ang hinihintay nilang taong darating. Pahayag naman din rito ni Ye Jiu sa presensya ng lahat ng anim na pangunahing sekta, sino pa ang kwalipikadong makipagkompetensya para sa Heaven Punishing Sword, dagdag pa niya mayroon bang ibang dahilan para dito. Na sinagot din naman agad sila ng ating bida dahil sa talagang hindi siya naparito upang ipaglaban ang Heaven Punishing Sword, at sinabi niya din hindi siya sigurado kung kwalipikado siya, pero hindi siya dumating hindi niyo makikita ang espada ng Tianzu, dahil ang espada ng Tianzu ay nasa kamay niya ngayon. Para sa layunin walang kakaiba roon dapat ay para patayin ka. Kaya naman ay bahagya nga sila dito na bigla dahil sa sinabi ng ating bida na ang papatay sa kanila. Dahil din sa sinabi na iyon ng ating bida ay nasabi rin naman dito ni Master Qin. Posible kaya raw nandito na ba talaga siya? Na agad din naman sinabi ng ating bida sa kanila na tingnan raw nila doon banda. Na sinabi rin naman dito ni Qi Tiangang kung sino. Habang inaabangan nila ang taong papasok na may dalang Heaven Punishing Sword ay naisip din naman rito ni Jian Chen. Na gusto niya raw makita kung sino ang makakapatay sa akin. Sa kaisipan din naman ni Zhang Huang napaka-confident naman raw ng taga Qingzuan sect makapangyarihan kaya talaga ang taong ito. Habang ang iniisip naman din dito ni Yi Chenrong na kung lalaki ba ito o babae. Habang si Master Qin rin naman ay bahagya nga din siya namumula at napapaisip na kung si Ye Kangzuan na ba talaga daw ito. At di rin naman katagalan ay unti-unti naman din ito papalapit sa pasukan hanggang sa masilayan na talaga ang kanyang mukha. Na ito nga ang nagpapanggap na si Ye Kangzuan. Pasok ng pagkapasok nga ng nagpapanggap na si Ye Kangzuan ay agad nagsaad din naman siya nang makita ang Qingzuan sect. Dahil sa matagal-tagal na raw niya hindi ito nakikita. At pagkakita rin naman dito ni Jian Chen ay lubos nga rin siya dito na bigla at nasabi niya na ito raw ay si Ye Kangzuan ng Founding Fathers of Qingzuan sect. Na ganun rin naman din dito ang mga naramdaman nila Zhang Huang, ni Ye Jiu at Qi Tiangang, at nasabi rin nila na bumalik raw talaga ito. At naghayag rin naman rito ito si Qi Tiangang na paano raw may gustong bumalik mula sa upper realm patungo sa lower realm. Habang si Chenrong naman rin ay may bigla-bigla na lang nga rin ito may inilabas sa kanyang kamay, at nang mailabas niya naman ay isa pala itong scroll na tila may binubusisi na pagkakakilanlan. Nabigla rin din niya naman nasambit na parehong-pareho raw at walang nagbago at talaga daw ay bumalik daw talaga siya. Na ang kanya palang sinusuri ay ang naiwan na larawan ni Ye Kangzuan. Sa kaisipan rin naman dito ni Yi Chenrong hindi raw nakapagtataka na sa pagkakataong ito kampanteng-kampante ang Qingzuan sect. Dagdag pa niya dahil sa paano daw sila lalaban sa kanya. Habang ang Supreme Elder naman din ay di nga ito makapaniwala dahil narito daw talaga ang Patriarch. Dahil sa di niya na nga mapigilan ng tuwa nang makita ang kanyang ancestor ay nagpatalon-talon pa ito na animoy isang bata. Pahayag niya sa ating bida na isa kang inapo ng ancestors malamang na alam mo na matagal na babalik ang ancestor, kaya pala raw palagi itong kampante dahil sa pamilyar pala talaga daw ito sa Qingzuan sect. Kaya ay di naman nga ito mapigilan ni Tao Yuyu na tumawa at pahayag niya na iiyak daw siya sa kakatawa talagang mamamatay siya sa kakatawa.
At sinasabi niya din sa ating bida lumalabas na isa kang inapo ng patriarch ng Qingzuan sect. Sige, hulaan ko, anak ka ba niya? O kaya apo niya? Kaya sa inis naman nga rito ng ating bida ay bumaon na naman nga rito ang kanyang kamao sa ulo ni Tao Yuyu. At sinasabihan niya nga ito na maging normal daw ito kaya naman habang nakatikim na ito si Tao Yuyu ng kaltak sa kanyang ulo, ay nagpipigil pa nga rin ito sa kanyang tawa at nasabi niya din na bakit naman isisi ito sa kanya dahil sa nakakatawa raw talaga. Nagsaad rin naman din itong nagpapanggap na ating bida at itinanong niya sa Supreme Elder na kung ito ba raw ang maliit na si Tai Kang. At nasabi niya din na kung ito ba daw ang tagasunod at namamahala sa Qingzuan sect. Naagad rin naman sinagot ito ng Supreme Elder na may paggalang sabay pamumula ng kanyang mukha. Na tama raw ito na siya ang namamahala. At sinasabi niya rin ang suzerain ay naghahanap ng pagkakataon na makalusot at siya ang kasalukuyang namamahala sa Qingzuan sect. Naagad din naman sumagot itong nagpapanggap na si Ye Kangzuan na ganoon ba, naiintindihan niya ito. At sabay na rin niyang sinabihan ng Supreme Elder bumaba na raw muna ito at hayaan na raw siyang pamahalaan ito ng maayos. Naagad rin naman din ito tinugunan ng Supreme Elder na naintindihan niya daw ito ancestors. At bigla-bigla na lang nga itong sumigaw at sabay din itinaas ang dala nitong kanyang Heaven Punishing Sword, dahil sa ipapaunawan niya raw sa lahat na kung sino talaga ang master at pinakamalakas sa Kangzhou. Dahil sa sinabi na iyon ng nagpapanggap na si Ye Kangzuan ay bahagya rin naman dito na bigla ang apat at nanlamig sa tinuran na iyon. Gayunpaman ay kabaligtaran naman dito ito kay Tao Yuyu dahil sa mas lalo pa itong natawa ng labis na marinig niya rin ito. Kaya naman ay bahagya rin naman din ito nenas siya kay Tao Yuyu dahil sa di raw siya nito siniseryoso, at nasabi niya rin na kung ano daw ang problema ng maliit na batang ito. Saad naman uli ni Tao Yuyu wala-wala, may naalala lang daw siya nakakatawa. Dagdag pa nagpapanggap siyang ikaw, at medyo kahawig ka niya. Subalit sinabi din naman ng ating bida magkamukha ba sila bakit parang hindi niya naman raw nakikita. Dahil sa ito na talaga ang hinihintay nilang pagkakataon na makuha ang Heaven Punishing Sword, ay agad na nga rin dito itong naglabas na pressure si Qi Tiangang sa mga paa nito. Pahayag niya nga rito sa nagpapanggap na si Ye Kangzuan tagapagtatag ng Qingzuan sect, dating numero 1 sa mundo, nakapunta na siya sa upper realm, anong ginagawa niya raw dito kahit na wala itong binabago. Dagdag pa niya na tinuturo-turo niya ito pero mahigit 2,000 taong gulang na siya at bumalik ulit siya. Sigurado isa lang siyang matanda na hindi umasenso sa upper world kaya lumabas siya. Anong dapat ikatakot? Oo, dati kang numero 1 sa mundo ngunit hindi na ngayon dahil sa hindi mo pa siya nakilala noon. Kaya naman sa kumpiyansa ni Qi Tiangang na matalo niya ito bumaba nga sa entablado na kung saan ay subukan niya ang lakas nito. Gayunpaman ay niningitian lang naman din siya ng lumapag na ito na tila wala itong binatbat si Qi Tiangang sa kanya. Pahayag nga rito muli ni Qi Tiangang sa Kangzhou, hindi nararapat sa isang makalumang tao na tulad mo na magturo. Saad rin naman rito sa nagpapanggap na si Ye Kangzuan na nakangiti lang na kung saan inulit niya ang sinabi ni Qi Tiangang na ano raw ang sinasabi nitong makaluma at walang kakayahan na siya nito. At sinabi niya rin na matagal na ring walang nang ahas na kumausap sa kanya ng ganyan. Isa ka lamang venerable, hindi ka pa nga umaabot sa antas ng saint, at tama ba raw siya? Kaya naman ay bigla-bigla na lang nga itong ikinagalit ng nagpapanggap na si Ye Kangzuan sa dahilan din maglabas ito ng kanyang aura, dahil sino ba raw ito si Qi Tiangang para kausapin siya na walang galang. Nakinataranta naman rin rito ni Qi Tiangang at bahagya nga din siyang napa-atres sa takot na baka anong gawin nito sa kanya. At bukod sa nakikita niyang dalawang mata ay nanlamig naman din ito. At nang makita niya nga talaga ang kaunting lakas lang rito sa nagpapanggap na si Ye Kangzuan, ay di na lang siya makapaniwala dahil sa ang liit lang ng tingin nito sa kanya na tila kaya siya nitong paslangin ng ilang segundo. Dagdag pa niya bakit? Ayaw mo bang gumalaw hindi ba't sinabi mong makaluma na siya nito? Hindi ba't sinabi mong hindi siya kwalipikadong magturo hindi ba't gusto mong agawin ang Heavenly Punishing Sword? At sinabi niya din walang paraan na makakalabas kayo ngayon, talunin niyo muna siya nito dahil sa kung hindi niyo siya matalo kayo ang mamamatay. At sinasabi rin niyang muli na nakangiti pero sa oras na mangyari ng matalo siya kung gayon, mapapasa inyo ang Heaven Punishing Sword na ito. Dahil sa ito talaga ang gusto na mangyaring makuha ni Qi Tiangang ang Heaven Punishing Sword,
ay tinugunan rin naman din niya ito agad-agad na gagawin niya raw ito. Habang unting-unti rin siyang naglalabas ng kanyang aurang apoy ay napapaisip din siya. Nahuwag raw siyang nitong papaniwala na pagkatapos niyang bumaba mula sa upper realm, magkakaroon pa rin ito ng kapangyarihan. Dagdag pa niya kung talagang walang siyang galos, bakit walang bumalik sa lower realm sa loob ng libu-libong taon. Kahit na isa siyang Grandmaster, maaaring hindi raw siya nito matatalo. Kaya naman ang magliyab na nito ang kanyang aura ay sinasabi niya rin na simulan na raw nila ito. At walang alinlangan nga rin ito agad nagpakawala si Qi Tiangang ng kanyang teknik. At nang matapos na ang kanyang pagpuro ng bulang apoy ay agad-agad din niya naman ito ibinato sa kaharap ng nagpapanggap na si Ye Kangxuan. At habang bumubulusok naman ang bulang apoy nga rito ni Qi Tiangang ay wala pa man rin dito ginagawa itong nagpapanggap na si Ye Kangxuan, na kundi tumayo lang na hinihintay lumapit sa kanya ang atake ni Qi Tiangang. Gayong paman ay bigla-bigla din naman itong umiti na pahiwatig lang na walang-wala ito sa kanya ang atake na ito. Kaya gaya ng inaasahan ay sinalulang niya nga rito ng isang kamay ang atake rito ni Qi Tiangang. At nang pagkasalo niya ay lumiyab nga ito ng matindi at tinutupok siya nito. Subalit imbis na masunog ito na wala naman din siyang natanggap na pinsala o gelas, at nagsaad pa na kung gusto raw ba nito na hadlangan ang kanyang paningin. Sabay rin siyang ngumiti dahil sa ito daw ay katawa-tawang maliit na trick. At gamit din ang kanyang aura ay hinawi lang naman din niya na walang kahirap-hirap ang nakadikit na apoy sa kanya. Dahil sa pagsiklab nga ng apoy na iyon ay nakakakuha nga ito ng magandang pagkakataon ito si Qi Tiangang na umatake. Subalit bigla rin naman din siyang napansin nitong nagpapanggap na si Ye Kangxuan dahil sa nakita niya raw ang flame avatar nito. Sinabihan niya nga itong si Qi Tiangang na ang mga ginagawa raw nito ay isa na naman daw na maliit na trick na ginagawa ng mga pangbata. At gamit din ang kanyang aura nito ay unti-unti rin naman niya itinaas ang kanyang dalawang daliri. At pagkatapos ay nangyari na lang tumama ito sa hindi inaasahan sa avatar rito ni Qi Tiantian. Gamit nga ang aura na iyon ay tila nasusunog nga rito ang avatar rito ni Qi Tiangang habang papatalikod siya. Kaya naman ay nagkabitak-bitik na lang nga at unti-unti nasesire ang avatar na ito. At sabay din naman sumabog ang purong aura niya rito sa kanyang likuran. Habang bumubulusok naman din ang paa rito ni Qi Tiangang sa kanyang itaas, ay napapangiti na lang din siya nito ulit. Kasabay na rin naman niyang itong sinalo itong napakalakas na atake ni Qi Tiangang sa pamamagitan lang ng kanyang pag-angat ng kamay. Kaya naman nang tumama ang sip-ang iyon ni Qi Tiangang ay nagdudulot nga ito ng malakas na pagsabog sa gitna ng entablado, na kung saan nasesire pa rito ang mga bagay na malapit sa kanila. Dahil sa lakas ng pagsiklab ng kanilang mga aura na iyon ay umabot pa nga ito sa itaas na kung saan rin naroon itong mga disciples na mga nanunood. Subalit nang unti-unti rin naman rito nawawala ang mga usok dahilan sa atakeng iyon ni Qi Tiangang. Makikita rin rito na halos hindi man lang napaurong ng isa man lang na hakbang itong nagpapanggap na si Ye Kangxuan. Habang nakataas nito ang kanyang kamay ay nagsaad pa ito na tila ng asar na kung ito na ba raw ang pinakamahusay na galaw ni Qi Tiangang. At sinasabi niya rin na akala pa naman daw niya ay napakalakas nito. Kaya naman ay ikinagalit nga rito ito ni Qi Tiangang dahil sa minamaliit daw talaga siya nito. At sabay na rin naman ito dumistansya si Qi Tiangang. At bigla-bigla na lang nga itong tumangala na tila may gagawin naman siyang panibagong atake. Na ganun nga ang kanyang ginawa na dahil sa huminga lang pala ito ng malalim, upang kanyang mapakawala ng isa namang pinakamalakas niya nito atake gamit ang kanyang bibig na naglalabas ng apoy. Habang bumubulusok naman nga rito ang atake ni Qi Tiangang, ay tila wala naman din pangamba itong nagpapanggap na ating bida. At nang tumama naman nga ang pag-atake na iyon ni Qi Tiangang ay nagdudulot uli nga ito ng malaking pagsabog, habang pinagmamasdan niya rin ito sa itaas. Subalit sa inaakala rito ni Qi Tiangang na mapapatay niya ito sa atakeng niyang iyon ay tila wala naman nga itong natatamong pinsala o galas man lang. Kaya sa galit ni Qi Tiangang ay napapaisip na lang siya nito na mula simula hanggang katapusan. Hindi man lang niya raw binunot ang Tianzu sword, at ginamit lamang ang kanyang kaliwang kamay. At talaga daw minamaliit siya nito. Dahil ganun raw ang kaso ay ilalabas niya na daw ang kanyang lahat na lakas,
kaya gamit uli ang kanyang teknik na mas lalong pang pinalakas nito ang kanyang apoy. Basta-basta na lang nga rin niyang itong itinutok ang kanyang naka-triangle na kamay, na tila isa itong sniper na kahit anong oras ay kaya niyang patumbahin ang target. At nagsaad din itong si Chi Tiangang na pasiga niyang sinasabi sa nagpapanggap na ating bida na patayin raw siya nito kung kaya mo. At sabay na nga itong binitawan ni Chi Tiangang ang pinakamalakas nitong kanyang atake, kaya naman bumubulusok nga ito pababa na kung saan ang kanyang target. At sa mga nakakakita rin naman na kung gaano kalakas ang binitawan na atake rito ni Chi Tiangang, ay napapatanong na lang din sila na tingnan raw nila kung anong mangyayari sa susunod. Kaya nang tumama ang pinakamalakas na atake na iyon ni Chi Tiangang ay nabura nga rito ang gitna ng entablado at nag-iwan pa ito ng butas na pa-triangle. Habang nawawala ang katawan rito ng nagpapanggap na ating bida, pahayag naman rito ni Chi Tiangang na nagyayabang at tumatawa pa. Dahil sa di raw sana ito mangyayari na kung di lang raw ng ahas na maliitin siya nito. At nang makita din naman ni Ye Jiaoyu ang atake na iyon ay nababahala nga rin siya nito, dahil ang galaw raw na iyon ni Chi Tiangang ay sa di niya inaasahan na umabot na pala daw ito sa antas ng isang saint. Sambit rin naman rito ni Zhang Huang na inaasahan niya na daw itong atake ni Chi Tiangang, na ganun ito kalakas kahit man raw siya ay natatakot rin na matamaan sa antas ng atakeng iyon. Pahayag din naman ni Jian Chen na ang lakas ng pag-atake ay talagang hindi na rin daw ito masama ngunit sa kasamaang palad ay masyadong matagal upang ihanda ito. Dagdag pa niya walang hindi makakaiwas dito sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman napapatingala naman rito itong mga disciples ni Ye Jiaoyu na animoy bahagya na mga nagulat. Ganun rin naman rito ang pagkabahala ni Zhang Huang at napapasambit pa ito na imposible raw na mangyari ito. Habang tuwang-tuwa pa din rito si Chi Tiangang sa taas na pinagmamasdan ang nagawa niyang atake sa baba. Gayunpaman sa kalagitnaan rin naman ng kanyang tuwa ay may bigla rin naman sumulpot sa kanyang likuran na hinahawakan pa siya nito. Kaya nagtataka na lang rito si Chi Tiangang na kung sino ba raw kaya ang nang-ahas na hawakan siya. Gayunpaman din sa inaakala niyang patay na ayun palang humawak sa kanyang balikat na kinapangamba naman rin rito ni Chi Tiangang. At nagsalita nga itong nagpapanggap na si Ye Kangzuan hindi na raw masama ang galaw na ipinakita ni Chi Tiangang sa kanya. Pero pagdating daw sa lakas ng atake bahagya lang daw nakukuha ang kanyang pansin nito. Kaya napasambit na lang din rin itong si Chi Tiangang na imposible daw talaga na mangyaring ito. At naitanong niya rin na kung paano raw ito nandito. Subalit hindi naman din siya sinagot nito kung sinabihan niya itong si Chi Tiangang na kung mapipilit raw siyang mapa-atres ng 3 talampakan, sulit daw ito sa kanyang lakas na 50%. Kaya naman ay napasigaw na lang ito sa galit si Chi Tiangang na kung seryoso ba raw ito. At nang magsalita pa sana ito si Chi Tiangang ay bigla-bigla naman din siyang inatake nitong nagpapanggap na si Ye Kangzuan, at gamit lang ang kanyang hintuturo. Ay tumalsik nga rito ang katawan ni Chi Tiangang ng napakalakas dahilan lang sa hintuturo na iyon. Kaya nagkawasak-wasak nga rito ang pader na kinabagsakan ni Chi Tiangang sabay rin mapadore pa siya nito ng dugo. At nagsaad nga itong nagpapanggap na ating bida hindi na raw ito gagana pa sa kanyang ang mga maliliit na trick nito. Habang naglalabas ng kanyang aura nito na bumababa, at unti-unting lumalapit sa nakahandose na katawan ni Chi Tiangang. Ay nang iinsulto pa ito na kung ito na ba raw ang lakas ng isa sa 6 major sect sa Kangzhou ngayon. Gayunpaman kahit hirap na itong magsalita si Chi Tiangang ay nasabi niya rin naman na kung ganito na ba daw sila talaga kaina. Pahayag na naman uli rito sa nagpapanggap ng ating bida ay bigla-bigla rin niya naman sinabi sa mga disciples na nasa itaas, na kung ang lahat ba raw na nandito ay kasing hina rin ba nito ni Chi Tiangang. At nang marinig naman din nga ito ng mga disciples ay nagpintig nga rito ang kanilang mga tenga na tila hindi nila nagustuhan ang sinabi nitong nagpapanggap na ating bida. At nasabi rin nila na kung sino ba raw ito na kung hamakin sila. Na ganun din naman rito ang naramdaman ni Zhang Huang at nasabi niya rin na kahit nasa sovereign realm pa daw ito ay dapat raw nilang mapatay agad ito. Na sinagot rin naman din siya ni Yi Chenrong na kung papaano naman daw nila gawin ito dahil sa sobrang lakas raw niya. Pahayag rin ni Ye Jiaoyu sa kanila na magsama-sama raw sila upang mapatay nila ito. Kaya naman dahil sa kanilang napagkasundo ang plano ay agad-agad na nga rin silang bumabang tatlo.
At nang pagkababa nila ay pinalibutan nga nila agad ito. Ganun pa man ay ikinatuwa rin naman din itong nagpapanggap na ating bida at nasabi niya rin. 3 laban sa 1 ayos lang raw sa kanya. Dagdag pa niya habang itinaas nito ang kanyang hawak na Heaven Punishing Sword, na kung mapipilit daw siyang gamitin ang Heaven Punishing Sword, ay ililigtas niya ang mga buhay ng mga ito. Nabahagya nga rito na ikinainis ng 3 dahil sa masyado raw na madaldal ito. Kaya walang alinlangan nga nagsusugod sila Zhang Huang ng sabay-sabay. Habang kalmado pa rin itong nagpapanggap na si Ye Kangzuan, ngunit bigla-bigla rin naman niya nito itinaas ang kanyang binti, na kung saan ay bigla niya ring itong itinadyak sa kanyang kinatatayuan kaya naman sa lakas ng shockwave ay tumalsik nga paatras yung 3. At napapaisip na lang nga rin ito si Ye Chenrong dahil sa talaga raw na napakalakas niya. Habang si Zhang Huang naman ay nasabi niya rin sa kanyang sarili sapagkat raw isang talampakan na lang sana daw ang layo niya. At sa puwersigidong nga rito ni Ye Jiuyu na makatama sunod-sunod nga itong umatake gamit ang kanyang matutulis na mga kamay. Subalit wala rin namang kahirap-hirap na sinasalag rito ang mga atake ni Ye Jiuyu sa nagpapanggap na si Ye Kangzuan. At sinabihan niya nga rito si Ye Jiuyu na di na rin daw masama ang ipinapakita nitong mga atake sa kanya. Habang bumubulusok sa kanya ang mga matutulis na kuko ni Ye Jiuyu, bigla niya rin naman din itong sinipan ng napakabilis kaya naman ay tumilapon nga rito ito si Ye Jiuyu pataas. Ganun pa man ay nasabi niya rin naman na kung sapat na ba raw ang kanyang ipinakita na mga atake kaya hinamon nga rito ito ni Ye Jiuyu na sumugod na rin daw ito. At gamit ang kanyang mapanirang aura ay sabay nga rin niyang ito inihagis sa kalaban niya. Habang pumapalibot ang mapanirang aura ni Ye Jiuyu ay di peren naman nababahala itong nagpapanggap na si Ye Kangzuan. At sabay din siyang nagsaad kay Ye Jiuyu na kung gusto ba raw siya nitong eye trap gamit ang maliit na teknik na ito. At gamit muli ang isang niyang kamay ay pinagbubunot niya nga ito na tila parang isang damo lang ito sa kanyang. Gayong paman ay bigla rin naman din itong naghanda rito si Ye Chenrong na umatake. Kaya gamit ang kanyang bunganga ay sumigaw nga siya nito ng napakalakas. Habang si Zhang Huang naman ay di nga rin din ito nagpapahuli at gamit rin nga rito ang kanyang teknik ay bigla niya rin naman sinuntok ang lupa. Kaya naman ay may bigla na lang ang ritong may lumalabas na isang Flood Dragon na kung tawagin ito ni Zhang Huang. At sa makapangyarihan na kautusan ni Zhang Huang ay agad niya nga sinabi sa Flood Dragon na lamunin niya raw ito. At sa kautusan nga ni Zhang Huang ay walang alinlangan nga rito kinain ng buo itong nagpapanggap na ating bida. Ganun pa man sa hindi naman inaasahan ay parang wala lang parent sa kanyang ang mga atake na pinakawalan ni Zhang Huang, at mas lalong pa nga itong natutuwa dahil sa hindi na raw masama ang mga kooperasyon ng 3. At habang unti-unti din niya naman binunot ang kanyang dalang Heaven Punishing Sword, ay sinabi niya rin sa 3 tikman ninyo ang aking espada. At nang iwas niya ito ay sinag na lang nga ang nasisilayan. Dahil sa bilis na slash na iyon ay kinahati naman dito ng Flood Dragon ni Zhang Huang. Hanggang sa nagliliwanag ito at paglabas ng aura ng taong nagpapanggap na si Ye Kangzuan. At sabay na nga rin siyang lumabas nito at kinabulagtan ng katawan ng Flood Dragon. Nagsaad naman din itong nagpapanggap na ating bida. Dahil sa orihinal niya raw sinabi na kung kinakailangan niyang gamitin ang espada na ito ililigtas niya ang buhay ninyo, ngunit sa kasamaang palad. Ang 3 sa inyo ay hindi aabot man lang sa 30% ng kanyang lakas kaya paumanhin na kung nagamit niya ito. Dahil sa bilis ng slash na iyon ay pati nga rin pala rito si Ye Jiuyu ay nasama din pala sa pagkahati ang kanyang katawan. Kaya naman ay napapatanong na lang siya sa kanyang sarili na imposible raw ito. Subalit ay hindi lang naman si Ye Jiuyu ang bumagsak ay pati na rin sila Ye Chenrong at Zhang Huang. At sa nakikita rin ni Jian Chen mukha nababahala nga ito sa kapangyarihan ng Heavenly Punishing Sword. At napapasabi na lang siya sa kanyang sarili na kung ito ba raw talaga ang tunay na kapangyarihan ng Heaven Punishing Sword. Subalit ang ikinababahala niya rito ay napalitan naman rin ito ng tuwa at nasabi niya muli na ang espada raw na ito ang kayamanang hinahanap niya. At sa kumpiyansa rin ni Jian Chen na makukuha niya ang Heaven Punishing Sword. Ay walang alinlangan nga din siya naglalabas ng kanyang aura na kinuwasak pa ng kinalalagyan niya. At kasabay rin siyang tumalon dahil sa ang Heaven Punishing Sword raw ay mapapasaka niya daw ito.
Kaya ng pagkalapag rito ni Jian Chen sa baba ay bumugso naman din ang matinding hangin. Kasabay rin niya nitong ibinaon ang kanyang dalang sandata. Sa nakatutok rin na espada ni Jian Chen ay agad niya hinamon itong nagpapanggap na si Ye Kangsuan, at mariin niyang sinabi sa kanya na sana naman raw ay di siya bigwan nito sa kakayahan sa paggamit ng espada. Ayon naman nga rin sa nagpapanggap na ito na ating bida ay natatawa lang naman siya sa sinabi na iyon ni Jian Chen. Pahayag niya na kay kapal naman raw ng pagmumukha ni Jian Chen para magsalita ng ganyan sa kanyang. At dinagdag niya ring sinabi sa katunayan raw ay matagal na siyang naghihintay ng isang kalaban. At mariin niya ring sinabi na 700 taon na ang nakalipas sa Qingzuan sect pumunta siya lang upang makipaglaban sa patriarch na iyon. Mariin rin naman din siya sinagot ni Jian Chen dahil sa kinalulungkot niya raw na hindi siya isinilang 3,000 taon na ang nakalilipas. Bumangon rin daw siya sa mga oras ng kaguluhan at nakipagkompetensya sa hindi mabilang na mga kapantay para sa pintuan ng immortalidad na patungo sa upper realm. At dinagdag niya ring sinabi na kung ikaw talaga ang maalamat na si Ye Kangsuan na numero 1 sa mundo. Kung gayon ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay dapat na maging kahanga-hanga sa akin. Kasabay na rin naman na iyon ang pagsisimula ni Jian Chen sumugod para umatake. Sa bilis ni Jian Chen ay nagliliwanag pa ang mga mata niya habang napakabilis niya ring nakaabit sa loob nitong nagpapanggap na ating bida. Nakinabahagya rin rito ikinagulat niya dahil sa napakabilis naman raw gumalaw ni Jian Chen. Sa mga paghahanda ni Jian Chen na babunutin niya ang kanyang espada nito ay naging seryoso rin naman siya. Sa di katagalan kasabay na rin na nagtama ang kani-kanilang espada habang naglalabas ng napakakapal na kanilang mga aura. Dahil sa pagkiskisan ng kanilang mga espada labis nga rito ito naglalabas ng matinding pressure na pumapalibot sa kanilang dalawa. At sa mga nakataas na kanilang mga espada na upang idepensa bawat sarili nila ay napasabi rin itong nagpapanggap na ating bida kay Jian Chen. Hindi ka pa nakakapasok sa upper realm ngunit maaari ka talagang humakbang sa realm ng mga immortal. Isa ka bang fairy sa mundo ng mga mortal o isang henyo na bihira makita sa loob ng 10,000 taon? Kasabay noon ay inihawi niya rito ang kanyang heaven punishing sword na nagliliyab ng kanyang aura. Sa dahilan rin naman na paurong ito si Jian Chen. Sa mga pinakita rin na lakas ni Jian Chen ay di naman ito maitatanggi na may kakayahan talaga siya na makipagsabayan. Kaya nagsaad nga uli itong nagpapanggap na ating bida na kwalipikado raw ito sa kanya upang magamit niya ang heaven punishing sword. Kaya sa mga tinginan naman rito ni Jian Chen nakikita niya mukhang magsiseryoso na nga talaga itong nagpapanggap na ating bida. Sa tapang at kampiyansado ni Jian Chen na matalo niya talaga itong nagpapanggap na ating bida, ay sumagot rin naman siya sa itinuran nito sa kanyang na mabuti raw kung ganon. Kasabay niya nga rin itinapon ang kanyang hawak nitong espada na parang magsiseryoso na rin naman ito si Jian Chen na makipagsabayan sa lakas. Samantala habang nakabaon ang lagayan nitong kanyang espada ay naglalabas naman ito ng aura, at bigla na lang din nga nito may nabuong espada. Gamit din ang kanyang pananalita ay tinatawag niya nga itong Zion Rise. Sa pagkakataon na rin naman na iyon naging seryosong nga talaga itong nagpapanggap na si Ye Kangsuan. Dahil sa nauna na rin din ito umaatake habang balot na balot ng kanyang aura. At sa di rin nagpapatalo na si Jian Chen ay walang alinlangan nga rin naman siya na nakipagsabayan sa heaven punishing sword. Kaya't nang magbanggaan ang kanilang mga napakalakas na pag-atake ay sumiklab naman ang matinding aura sa mga espada nila. Gayunpaman ay ikinababahala naman rito ito ni Jian Chen dahil saan nakikita nitong kanyang espada ay unti-unti nagkabitak-bitik. Hanggang sa napagtanto na lang niya ay bigla na lang ito nasesire dahil sa hindi ito kinaya ang lakas ng heaven punishing sword. Subalit imbis mataranta ito si Jian Chen ay bigla-bigla rin naman siyang ngumiti kasabay ring itinapon ang hawak nitong kanyang espada. At nasabi niya ring na tulad ng inaasahan sa heaven punishing sword talagang napakalakas raw nito. At sa panibagong kanyang hawak na sandata ay papasugod naman siya nito. Subalit sa hindi pa nga nakakalapit rito si Jian Chen ay inunahan naman siya nito ng pag-atake nitong nagpapanggap na si Ye Kangsuan. Dahil sa pinakawala na isang paghawi lang sa heaven punishing sword na iyon ay tumungo nga agad ito kay Jian Chen na napakabilis. Buti na lang rin bahagyang nakailag rito si Jian Chen. At napatingin na lang din siya sa gilid na kung saan ito dumaan ang napakalakas na slash na iyon. Dahil sa pag-iingat ni Jian Chen ay agad-agad nga siya ritong umatras.
Habang pinagmamasdan lang naman siya nitong nagpapanggap na ating bida. At nang makadistansya naman siya rito bahagya nga rin hinawakan nito ang kanyang buhok, at napapasabi siya na talagang nakakabitin raw sa pagitan ng dalawa kapag walang malinaw na panalo, at mahirap rin daw hulaan ang resulta ng laban na ito. Kaya gamit uli ang panibagong espada rito ni Jian Chen, ay sumugod naman nga siya nito. At kasabay rin niyang binabanggit ang kanyang pamamaraan na kung tawagin niyang Wuseng Purple of the Heaven. Na agad rin naman nagsilabasan ang mga aura nitong sa espada na hawakan ni Jian Chen at dito rin siya kumukuha ng mga ginagamit niyang espada kapag nawawasak ito ng Heaven Punishing Sword. At nang mahawakan niya na itong dalawang espada ay bawat isa naglalabas naman rin ito ng aura. Kaya naman sa despiradong ni Jian Chen na mapatunayan nito na kaya niya talaga makipagsabayan sa espada ng Heaven Punishing Sword, agad nga siya tumalon nito upang makagawa siya muli ng pag-atake. Kaya't nang magpang-abot naman ang kanilang mga espada ay sumiklab naman nga rito ang napakalakas na aura, gamit ang kani-kanilang mga lakas at depensa. Gayunpaman ay naulit naman nga rito ang pagkasira ng espada ni Jian Chen. At dahil sa pagkasira na naman ng kanyang espada ay agad rin naman bumubulusok sa kanya ang panibagong uli na espada. Hanggang sa nagsabay naman sila nito na magbanggaan ang kanilang pag-atake sa isa't isa, na halos wala nang makita rito dahil sa kapal ng nilalabas ng aura nilang dalawa. At habang napapa-atras din ito rito si Jian Chen gumamit naman nga siya nito ng kanyang panibagong teknik, na kung tawagin na naman niyang, The Ui Internal. At kasabay na rin naman uli siyang umatake na at nagbanggit na the fifth move. Gayunpaman din ay seryosong lang naman ring sinasalag ito ng nagpapanggap na ating bida. Kaya nang tumama na naman rito ang espada ni Jian Chen sa Heaven Punishing Sword ay nawasak pa rin nga ito at nagkatalsikan pa ang mga piraso ng espada. At sa panibagong espada na naman rito ni Jian Chen ay umaatake lang nga siya nito ng paulit-ulit. Habang panay sanggalang naman din itong nagpapanggap na ating bida. Kaya gamit uli ang panibagong sandata rito ni Jian Chen ay ang papakawalan na naman niyang atake ang 6 move. Subalit ganun pero naman ang kahinatnan kapag tumama ito sa Heaven Punishing Sword ay pagkalapat pa lang ng espada ni Jian Chen ay nadudurog lang naman din ito. Sa galit nga rito ni Jian Chen dahil sa paulit-ulit na lang ang nangyayari kaya sa mga nilalabas na hawakan ng kanyang espada. Ay halos parang itinodo niya na nga ang lakas nito sapagkat ay nung una ay dalawa o isa lang ang nilalabas na espada. Subalit ay ngayon sunod-sunod na nga ang pagpapalabas rito na aura sa hawakan nitong kanyang espada. At gamit uli ang kanyang mga teknik wala pero namang rito nagbabago dahil sa ang kahinatnan nito ay pagkasira o pagkawasak pa din ng kanyang mga espada. Pero kahit na ganun paman ay hindi naman rin rito itong sumuko si Jian Chen sa kanyang mga pag-atake. Kaya habang tuloy-tuloy nito ang kanyang pamamaraan na ginagamit ay nagliliwanag na nga rito ang kanyang mga mata. Dito ay naging kalmado nga siya at napahinto habang ang kanyang dalawang kamay na may hawak na kanyang espada at lubos nga ang pag-uumapo ng aura niya nga rito, subalit sa biglaan ng kanyang pagkaseryoso, ay bigla-bigla naman din siya nitong sumigaw na wawasakin niya raw itong nagpapanggap na ating bida. At kasabay rin nun ay nagpakawala nga siya nito ng kanyang atake na kung tawagin naman niyang The 1999 Strikes. Kaya naman ay nang bumubulosok ito sa nagpapanggap na ating bida naging seryoso din naman siya nito, dahil sa alam naman niyang na iba ito kumpara nung una na mga pag-atake ni Jian Chen sa kanya. At gamit muli nito ang kanyang pinagmamalaking Heaven Punishing Sword, ay kampante rin naman siyang sinalo ito. Habang makikita rin naman sa kalayuan na pinipigilan rito ito sa nagpapanggap na ating bida, tila ang pinakawalan nga rito na atake ni Jian Chen sa haba at laki nga nito ay parang nga itong posti na babagsak. Dahil sa hindi na talaga ito basta-basta na lang na atake rito ni Jian Chen ay unti-unti rin naman din ito napapa-atras niya sa kanyang atake itong nagpapanggap na ating bida. Kaya naman ay dahil sa puwersadong niya talagang sinasalobong rito ang atake ni Jian Chen, ay naging seryoso rin naman siya nito sa dahilan ring nagliliwanag pa ang kanyang mga mata. At gamit ang kanyang hawak na Heaven Punishing Sword ay sa pamamagitan lang din ng kanyang paghawi ay nawasak na naman niya nga rito ang 1999 Strikes ni Jian Chen. Pero kahit na ganoon ay di rin naman na maitatanggi na nahihirapan talaga siya nito at nagtatamo pa ng kaunting pinsala, at napasabi sa kanyang sarili na napakahusay naman raw na ataking yun. At habang inaayos din rin nito ang kanyang sarili ay nasabi niya rin naman,
Bilang isang pulang alikabok na immortal, ay inaamin niya na ang galaw raw na ito ay halos umabot sa antas ng Immortal King. Gayunpaman dahil sa kanyang kapabayaan nito sa kanyang sarili ay bigla-bigla din naman siya nitong nababahala at naging seryoso. Dahil pala sa itaas niya nito nakalutang nga naman rito ito si Jian Chen habang pinapaligiran ng mga napakaraming espada na gawa sa aura. Pahayag nga naman rito ni Jian Chen sa nagpapanggap na ating bida na nagpapasalamat raw siya sa mga papuri. Ngunit nasabi rin ni Jian Chen na ang kanya daw na susunod na pakawalang atake ay isa rin raw sa kanyang pinakamalakas na galaw. At ito ang Thousand Blow. Dagdag pa niya na tanggapin niya raw itong ang kanyang papakawalan na atake. Kaya naman sa mga mata ni Jian Chen na nagliliwanag ay ibinuhos niya na nga rito ang kanyang lahat na lakas. At kasabay rin naman din nahahatak nito ang lahat ng mga espada, kaya naman din ay nagugulat na lang din naman itong mga disciples dahil sa kusang gumagalaw raw ang kanilang mga espada. Dahil sa di malamang dahilan sa bawat espada nagtitipon nga ang mga ito dahil na rin sa kakayahan rito ni Jian Chen na makontrol niya. Kaya naman ay bumubulosok nga ito rito sa kanya pataas at nagpaikot-ikot ang napakaraming espada upang magtipon-tipon. Dahil sa nakikita din rito ni Tao Yuyu na papakawalan na atake ni Jian Chen, ay nagsaad din naman siya sa ating bida kung ang galaw ba raw na ito ay kayang wasakin ang hangganan, tama ba siya? Sinagot rin naman din siya ng ating bida na, kung ito ay 2,000 taon na ang nakalipas posible raw talaga ito. At nasabi din niya na kahit ang espada ay kayang buksan nito ang pintuan ng mga fairy. Dagdag pa niya habang nakatanaw ito kay Jian Chen ang taong raw na ito ay talagang makapangyarihan, ngunit sa kasamaang palad ay isinilang siya sa maling panahon. At nang makita rin naman ito sa nagpapanggap na ating bida ay nagiging seryoso nga din siya nito. Habang pinagmamasdan niya sa itaas ang mga dumadaragsa na ibinubuo ni Jian Chen na espada upang epang-atake ito sa kanya. Kaya't nang matapos nga nito si Jian Chen ng kanyang paghahanda ay makikita naman din natin ay di na nga basta-basta rito ang papakawalan niyang atake, sa laki ng nagawa niyang espada ay naglalabas nga din ito ng matitinding pressure. At kasabay rin nun ay walang alinlangan niyang ang binitawan ang kanyang huling natitirang pinakamalakas na kanyang atake. At habang nasa baba itong nagpapanggap na ating bida ay bumubulosok na nga rito sa kanya ang napakalaking espada, tila kaya siya nitong virgin na kung sakali wala itong ilalabas rin na kanyang pinakamalakas na teknik. Kaya't nasabi na lang niya rito na sa hindi inaasahan ang ganitong uri ng karakter ay lumitaw sa Kangzhou. Kung gusto niya raw manalo sa galaw na ito dapat niyang gamitin kahit man lang ang kapangyarihan ng kanyang pinagmulan. At nasabi niya din sa pagkakataong raw na ito matatalo siya kung sakaling hindi niya din gamitin ang kanyang natatanging tunay na lakas. Kaya't sumigaw nga siya rito habang unti-unting nagbabago nito ang kanyang aura. At gaya ng inaasahan ay naglalabas nga din siya rito ng kanyang isa ring matitinding teknik na sobrang lakas, at bigla-bigla na lang nga rin itong nagliliyab ang kanya nitong hawak na Heaven Punishing Sword at masasabi mo ring talaga na hindi rin ito basta-basta. At kasabay na rin naman itong kanyang binitiwan ang isa ring pinakamalakas na kanyang atake upang salubungin ang pinakamalakas ding rito na atake ni Jian Chen. Kaya naman ang kanya-kanyang nang magkasalubong na ang kanilang mga matitinding pag-atake, masasabi mo na lang talaga na kung sino ang matitirang pinakamalakas sa kanilang dalawa. Habang ang ating bida rito ay nakamasid lang naman din sa kanila. Kaya't nang magkadikit na rito ang kanilang pinakamalakas na pinapakawalan nilang mga pag-atake, ay naaapektuhan nga rito ang mga disciples na nasa itaas dahil sa pagsiklab ng mga aura nila. Kaya naman ang tumama ito sa kanila ay nabura na lang nga ang mga ito. At sa dahilan rin naman na magpang-abot na talaga rito ang kanilang mga pag-atake, kaya't mas lalo pang sumiklab nito ang lakas at pressure sa paligid nila. Subalit sa hindi pa tapos rito itong nagpapanggap na ating bida ay sa nakataas niyang kanyang kamay, ay bigla-bigla namang din niyang binabanggit ang salitang nitong kanyang tawagin na Immortal King Pick Collection. At pagkatapos noon ay basta-basta na lang din naman nga ito sumabog ng napakalakas, sa dahilan din mapagawa pa rito itong ating bida ng isang barrier upang di lang sila nito madamay sa lakas ng pagsabog. At nasabi niya rin na ito raw ay kawili-wili, kung ang dalawang taong ito ay mas makapangyarihan, kahit na daw ang kasalukuyang panahon ay kabilang sa nakatakdang panahon, kaya nilang piliting buksan ang pintuan ng mga engkanto. Ganun pa man sa kabilang kanyang mga sinasabi ay bigla rin naman siyang napalingon nito.
Habang nakatingin ito kay Master Chin, nasabi niya nga muli rito dahil sa hindi niya raw na inaasahan ay nabuksan na raw ni Master Chin ang pintuan ng mga engkanto sa panahon ng pagtatapos ng Dharma. At sa kabila ng tapatan ng dalawa ay pagdagungdong na lang sa entablado ang naririnig nito at napakalakas na pagsabog. At nang unti-unti rin naman naaapola ang mga usok nito at pagkawala. Tumanbad naman rin dito sa kanila ang butas at sira-sirang lupang tinamaan. Habang nakatayo itong si Jian Chen ay naghayag naman siya rito na uubos na raw ang kanyang lakas. At nasabi niya rin na nanggagalaiti sa sakit dahil sa sobrang sakit raw ng kanyang balikat. Pero kahit na gano'n na nawala nito ang kanyang isang kamay ay masaya pa rin naman rito ito si Jian Chen, dahil ang laban raw na ito para sa kanya ay talagang sobrang astig. At kasabay rin naman ng pagkaubos ng enerhiya nitong kanyang lagayan sa espada na pinagkukunan niyang kanyang lakas, kaya't unti-unti na rin naman itong naglalaho. Dagdag pa niya ni Jian Chen nakakalungkot lang raw at hindi pa rin niya itong matalo itong nagpapanggap na ating bida. At kasabay rin naman din ng pagkabulagta rito ni Jian Chen dahil sa lakas pa rin na iyon na kanyang pinakita, ay wala pa rin siyang panama kumpara sa kakayahan nitong nagpapanggap na ating bida. Dagdag pa niya at sa ganitong antas ng labanan at sa lahat ng pagsisikap na ginawa niya, ay hindi pa rin niya raw nabubuksan ang pintuan ng mga engkanto, ibig sabihin na katadhana siyang hindi makapunta sa mataas na kaharian. Ganun pa man ay pinuri naman rin siya rito nitong nagpapanggap na ating bida dahil sa lakas rin niyang kanyang ipinakita. Ngunit kumpara sa kanyang raw ay isa pa daw itong baguhan si Jian Chen. At nasabi niya rin para sa pintuan raw ng mga immortal ay mayroon pa rin raw pang pagkakataon itong si Jian Chen na makaakyat sa mataas na kaharian. Dagdag pa nitong nagpapanggap na ating bida sa lahat na sa ngayon daw kung may gusto ba pa raw na kumuha nitong kanyang hawak na Heaven Punishing Sword. Nagsaad rin naman din itong si Master Chin na hindi raw siya interesado sa Heaven Punishing Sword. Kaya sinabi uli nitong nagpapanggap na ating bida na mabuti naman raw na kung ganon. Gayunpaman ay nabanggit rin naman rito ni Master Chin na kung bakit raw itong nagpapanggap na si Ye Kangzuan. Kaya naman ay kinapanglalaki na lang rito ng mata nitong nagpapanggap na ating bida at kinabahagyang niyang ikinagulat.